Hello mga karelasyon. Sa pakikisalamuha sa ibang tao, maparelasyon man, pamilya, kaibigan o kahit katrabaho, hindi maiwasan na may mga ugali tayong nagiging dahilan kung bakit nagiging healthy o toxic ang samahan. Ang nakakalito, kadalasan ang mga traits na nagiging negative ay hindi naman nagsisimula sa masamang intensyon. Madalas nagsisimula sa takot, insecurities, o mga karanasan sa nakaraan. So kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Number one, ito yung people pleaser. Mabait ka, considerate, ayaw ng gulo. Sa simula, gusto ka ng karamihan or lahat. Lagi kang available, laging okay lang, lagi kang, sige, ako na ang gagawa niyan. Pero sa loob mo, pagod ka na. Hindi ka kasi marunong tumanggi. Takot ka rin na hindi ka magustuhan. Ang problema sa people pleaser, hindi ito purong kabaitan. Madalas nga, nagagawa mo ito dahil sa fear of rejection. Kapag lagi mong inuuna ang comfort ng iba, sa bandang huli, ikaw ang lugi. Ikaw yung masasaktan. Kindness without boundaries becomes self-betrayal. Number two, ito yung overly insecure. Ito yung taong laging nagdududa sa sarili. Madalas kailangan niya ng reassurance kung mahal pa ba siya, kung sapat ba siya, o baka may nagugustuhan ng iba ang partner niya. Hindi masamang maging mahina o vulnerable, pero kapag sobra, nagiging emotionally draining sa kasama niya. Halimbawa na lang, kahit walang ginagawang mali ang partner, lagi siyang pinaghihinalaan o tinatanong kung mahal pa ba siya. Kadalasan, galing ito sa mga past rejection o talaga lang na napakababa ng kanyang self-esteem. Number three, ito yung controlling. Ito yung taong gustong hawakan ang lahat. Desisyon, galaw, pati social life ng kanyang partner. Ang tingin ng iba, gusto lang niya ng order. Pero ang dating nito, parang nakakasakal doon sa kasama niya. Sa totoo lang, kadalasan nagmumula ito sa fear of losing control or fear of betrayal. Kapag may trauma sa cheating o abandonment, minsan nagiging controlling ang isang tao para iwasan na masaktan ulit. Number four, passive-aggressive behavior. Ito yung hindi diretsahang magsalita. Ito yung nagpaparinig, nagpapatama. Ang problema dito, nagiging guessing game ang communication. Naghuhula sila. Kasi ang mga pananalita mo, ang mga sinasabi mo ay hindi direct to the point. Paligoy-ligoy, hindi naaayos ang issue kasi hindi malinaw ang problema. Madaling lumaki ang misunderstanding kapag hindi sinasabi ng malinaw at diretso ang nararamdaman. Number five, victim mentality. Ito yung taong laging pakiramdam siya ang inaapi o minamalas. Kahit may pagkakamali siya, ang focus ay nasa kung paano siya nasaktan. Hindi na natututo ang tao kung palagi niyang nakikita ang sarili bilang
biktima. Ito yung mga ugaling laging pa-victim. Number 6, ito yung overly defensive. Ito yung mga taong hirap tumanggap ng kritisismo. Kahit maayos ang approach, pakiramdam niya, inaatake mo siya. Nagiging mahirap ang communication dahil sa halip na makinig, nagiging survival mode agad siya. Madalas may pinanggagalingan itong takot na mapahiya o ma-reject ulit. Number 7, validation seeker. Ito yung taong laging naghahanap ng approval ng iba. Madalas ito sa social media o sa relasyon o kahit simpleng desisyon sa buhay. Ang problema, nagiging dependent ang confidence niya sa opinyon ng ibang tao. Kapag walang approval, bumababa ang self-worth, ang self-esteem. Nagiging mahirap maging totoo sa sarili kapag lagi mong iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Number 8, prideful o ego-driven. Ito yung tao na hirap mag-sorry o umamin ng pagkakamali. Mas importante sa kanya ang pagiging tama kaysa sa pag-aayos ng problema o ng relasyon. Nakakasira ito sa relasyon, sa connection, dahil walang gustong makasama ang taong hindi marunong magpakumbaba. Sa maraming relasyon, hindi issue ang problema, kundi yung pride, yung kayabangan. Number 9, emotionally unavailable. Ito yung taong hirap mag-open up, mag-share ng feelings, o magpakita ng kahinaan. Madalas, tingin ng iba malamig o walang pakialam. Pero kadalasan, defense mechanism ito. Baka nasaktan na siya dati, kaya pinipili niyang protektahan ang sarili niya. Ayaw na niyang masaktan ulit. Ang challenge dito, nahihirapan ang partner maramdaman ang emotional connection. Number 10, gossip prone. Ito yung mahilig magkwento ng buhay ng iba, lalo na sa aspetong negatibo. So ito na yung mga chismoso, chismosa, mga marites. Bukod sa nasisira ang tiwala, nagiging signal ito na baka gawin din niya iyon sa ibang tao. Mahirap magtiwala sa taong sanay magkalat ng maling impormasyon. Number 11, chronic complainer. Ito yung taong halos lahat pinupuna o nirereklamo sa trabaho, relasyon, buhay, panahon, lahat-lahat na lang. Nakikita niya ay puro nega at laging may sasabihin na nega. Nakakapagod makasama ang ganitong tao na may ganitong negatibong enerhiya. Hindi naman bawal maglabas ng frustration. Kaya lang, kapag araw-araw na puro reklamo na lang at wala ka namang ginagawang effort, sa tingin mo ba may magkakagusto sa iyo o magtsatsaga pa ba ang partner mo? Nako, sa bandang huli, kapag ganyan ka, mapapagod yan. 2,000 years later. Mga karelasyon, ano ang lesson dito? Ang mga ugaling madalas nating tawaging negative traits ay kadalasang hindi tanda na ikaw ay masamang tao. Madalas, tanda lang ito na may sugat na hindi pa naghihilom. May trauma, takot na hindi napapansin, o may mga insecurities na hindi pa naa-address. Ang tunay na maturity ay hindi pagiging perpekto.
Ito ay ang kakayahang kilalanin ang sariling kahinaan, tanggapin ito, piliing mag-improve araw-araw.